Good morning mga kabig. Kumusta po ang ating umaga? Medyo sumisilip ang haring araw. Pero mamaya ay nagtatago So talagang hindi ho natin matsak ang panahon. Maya-maya uulan, maya-maya umaraw. At ganun pa man, mga kabig, mga katotoha, lagi-lagi ho mag-iingat. Yung nangyari hong lindol kahapon sa Cebu, at naramdaman po sa amin sa Eastern Samar. So ito yung mga disaster na talagang kahit anong handa ang gawin ho natin, talagang hindi ho tayo makakasigurado So ngayon ang atin pong dako na tayo sa ating pag-uusapan dito po sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Sec Emog. Nagmamatsag ho tayo, nakikiramdam ho tayo sa paligid kung may nag-file na ba ng candidacy. October 1 po, di ba? Supposed to be scheduled po ng certificate to file certificate of candidacy, mga kabig, para po sa BSKA 2025. So yun po ang calendar of activities na i-present ng COMELEC para nga po sa election nitong December 1. Pero sa pakiwari ko talagang tama yung sinabi ko na nailibing na yung BSKA 2025. So look forward tayo sa 2026, mga kabig, mga katotoan ho. Yun nga lang, kasi kagahapon nung ako'y nag-i-scroll dito po sa aking desktop, bigla kong nabasa ang isang post na inilabas ng Inquirer.net tungkol sa komento ni Attorney Romy Macalintal doon sa suspicious notary in a BSK case filed at Supreme Court. Ito yung title noong post ng Inquirer.net. So ano pong sinasabi dito? Dahil nga doon sa pangyayari nung doon sa kaso ni ng flood control projects, na kung saan ay isang security personnel na ni dating congressman ko na si Orly Regala Gutisa ay notarize ng kanyang affidavit dito sa isang attorney na si Attorney Espera. Ang kanyang pangalan ay nasaan na ba to? Si Attorney Espera, siya yung nag-notarize nitong sworn affidavit nitong si Orly Gutera para siyang ituro itong si dating speaker Martin Romualdez. Ngayon, bakit po nabanggit 'yan? Dahil nakita nitong si Attorney Macalintal na halos kapariha ang perma, ang lagda, ang pangalan na nag-notarize naman noong sworn affidavit nitong mga barangay captain na siyang nag-file ng motion to intervene doon sa motion ni Attorney Romy Macalintal patungkol sa legality noong RA 12232. So parang may resemblance, sabi ni Attorney Romy Macalintal, parang may resemblance yung perma, yung pangalan doon sa affidavit ni Ginoong Gutisa na dinideny nitong si Attorney Espera na hindi siya ang nag-notarize at hindi niya ito perma. So lumalabas na pagka ganun ho ang magiging sitwasyon, anumang affidavit, anumang sworn affidavit na hindi legit yung abogado na nag-notarize, mawawalang saysay ang anumang dokumento na ipapasa mo, na pagbabasihan mo. So ito ngayon ang pinopunto ni Attorney Romy Macalintal, kung iisa ang pumirma lumagda sa sworn affidavit ni Gutisa na dinideny nitong si Attorney Espera, so malamang
yung sworn affidavit na isinabmit nitong Liga ng Barangay sa Korte Suprema para sa legality, no, sa motion to intervene nila doon sa motion ni Attorney Romy Macalintal kasama ang TRO, wala hong merito, wala hong saysay na hindi ho dapat katigan o dapat ito ay bigyan agad-agad ng agarang solusyon, no? Ang sinabi nga ni Attorney Romy Macalintal, no, yung kanyang sinabi na with very urgent manifestation of grave concern with motion to clarify authenticity of certain sworn affidavit, di ba? In intervener's petition for intervention na ipinail nga po sa Korte Suprema. So, ang mangyayari ho niyan, mga kabig, ay dapat agad-agad magbigay ng komento ang Korte Suprema. Ang problema, di po ba? Ang problema, ang nangyayari po ngayon, nagbigay sila ng utos sa mga respondents, no? Ang Solicitor General, na kung saan si Secretary Bersamin ang siyang sasagot doon sa motion ni Attorney Romy Macalintal, ang si George Garcia ng COMELEC, ang Senate at ang Kongreso, binigyan ng 10 araw. Pero ang tanong, nagkaroon ba ng komento? Nakatanggap ba sila ng komento base sa hinihingi ng Korte Suprema sa loob ng 10 araw? Lagi-lagi po tayong nag-scroll sa website ng Supreme Court at wala po tayong nababasa doon na anumang balita na ipopost nila na nagkaroon na nga ng, hindi na natin alam yan, wala na ho tayong pakialam doon. Opinion ko lamang naman po ito, no, na ang sinasabi ho lagi natin, ang problema dyan, naghihintay tayo ng wala. So, ibig sabihin, wala hong certificate of candidacy na nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, hindi ho matutuloy talaga. Isa ko rin din palatandaan na aking pinagbabasihan dahil yung aming punong barangay interesado rin magkaroon ng eleksyon. Wala siyang tahimik lang. Wala siyang sinasabi sa amin, i-update na natin, kailangan magpulong. Wala hong ganun. So, parang wala nga eleksyon na mangyayari, wala nga eleksyon na magaganap, mga kabig, mga katoto. But anyways, kahapon sa akin kong ipinost na nailibing na, no, ang BSK 2025 dahil yun ho talaga ang aking opinion, ng aking nararamdaman na wala ho talagang eleksyon na magaganap ngayon. Tingnan ho natin sa mga darating pang mga araw. So, ang COMELEC, sinabi nila, hanggat maaari kung magdidesisyon ang Korte Suprema, dapat on or before ay mag-komento na sila. Magsalita na sila nang sa ganun makapaghanda ang COMELEC para doon sa karagdagang balota. Diba? Yung huli nating nabasa sa COMELEC 6 days ago, ang hiniling ng nila, yung additional na honoraria ng ating mga teachers na siyang uupo bilang di ba bilang tawag nito magiging katuwang nila doon sa eleksyon. So yun lang ang nabasa ko, huling nabasa ko na narinig base doon sa napanood natin sa YouTube, no, kaysa galing sa COMELEC. So sa ngayon kalamayan na natin ang ating kaisipan, i-accept na natin na talagang wala ng BSKA 2025. Okay, so sige po mga kabig. Kung kayo po'y may komento, mag-comment lamang po sa baba. Siyempre, mag-like, share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po ba? So maraming salamat po. Ito pong muli, ang Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Sec Emog. Magandang umaga sa ating lahat.